Binawalan ho ni President Digong ang kanya ho mga pamilya sa mga naman transaksyon sa gobyerno. That's the guy, nagsasabi ho mismo pamilya niya. So, I don't know, pero ako naniniwala and remains to be seen. Depende ho kung anong gagawin nito ni Duterte, si Digong. And kung susunod ho na baka may gagamit ho. Normally, pag nakaupo ho yung bagong presidente, what we do at we hear is that narinig ho natin yung mga reklamo ho ng mga name droppers na sila ho'y kaibigan ni Ganarek, na sila'y malapit kay Digong. When you hear anyone saying that na malapit daw sila kay Digong, watch out. Make sure na bukas inyong mga taenga and then let us know kung sino gumagamit. Kasi kapareho ng ibang mga presidente, si Pinoy ho ginamit, si PGME ginamit, si Gloria Macapagal Arroyo ginamit ho yan, si Estrada ginamit mga pangalan. So tingnan ho natin dito kay Digong. And we expect na talagang he's gonna walk his talk and instruction niya ho sa kanyang pamilya. Wala hong pwedeng makialam sa transaksyon sa gobyerno sa sino man sa kanya mga pamilya. Wala hong pwedeng influence peddlers. But make no mistake about it, sabi ho ni Digong, mga bossing. I trust the people na yung aking nilagay dyan sa pwesto sa gabinete, and I give my full trust and confidence with competence. But make no mistake, kapag sila ho'y nadawit ho sa anumang kontrobersiya or anomalya, your heads will roll. And that's the guy saying it. Although, sa akin ho kasi, may warning na ho siya. We expect, although hindi sinabing heads will roll, pero sa akin ho, hindi pa ho nakaupo eh. Let's see. Kaya lang nagbibigay na ho siya ng mga announcement and advisories para doon ho sa ibang. Baka kasi ho yung mga dating gawe. Alam niyo ho yung mga medyo dilaw, all of a sudden naging beige, and all of a sudden, as a slight of a flick of a finger, biglang naging pula. Ito rin ho yung mga taong sanay ho gumamit ng, siguro akala nila, nagbago ng presidente, sa umpisa lang yan, darating niyo sa dating gawe yan, pareho rin yan, nagtitiyempo lang tayo. Ngayon, maghihigpit lang yan. Then, eventually, makakalusit din tayong gagawin ho nating estilo. You better watch out because that's not it's gonna be. Now, okay, so, official na ho yan. Duterte, binawalan ho ang kanya mga miyembro ng kanyang pamilya na hindi ho pwedeng gamitin yung kanyang pangalan, anumang transaksyon sa gobyerno, bawal. In fact, itong example, hindi ho sinanto ng mga traffic enforcers sa Davao. Nahuli ho yung Vice Mayor ng Davao, si Paulo Duterte. Tinitikan, binigyan ho ng ticket, overspeeding. Di pumalag at hindi ho gumamit ng impluensya yung anak ho ni Digong na Vice Mayor. At ang kanyang dahilan, nagmamadali siya at nag-aantay ang kanyang misis. But that's not an excuse. Ano ho nagpapaktunay lamang sa Davao? That's what they're saying. Walk the talk. Walang sinasanto. I remember one time, mga bossing, sa Estados Unidos, ito hong nung buhay po si Edward Kennedy, na senator ho siya, ang dami niya hong brushes with the law. Driving under the influence, hindi ho siya sinanto. Tinikitan ho, marami hong ganun. That should be the case sa Pilipinas. Hindi porket ikaw traffic enforcer, police, isasantuhin ka na, sorry sir, no. That's all we want. Political will. Pantay-pantay. So, kung ito ho'y pinakikita ngayon sa Davao na, kung baga si Paulo Duterte na Vice Mayor ho, tinitkitan dahil overspeeding, maaring medyo nagmamadali dahil baka nag-aantay yung misis, hindi naman natin sinasabing siya'y undress or under, nagmamadali lang because, it's a family matter. Pero hindi ho pwedeng gawin excuse. You're overspeeding, man. So, I salute you for, taking the ticket. No reasons, no excuses. And that's it. So, sample ho yan. In Davao, whatever's happening there, it should be across the board or not at all. Di ba? Kung po pwedeng gawin sa Davao, we expect that nagagawin din sa Maynila dapat.